Alam niyo itong si Vice President Sara Duterte, ang napapansin ko talaga sa kanya, hindi po talaga siya marunong mag-ingat sa mga pananalita. At eto na naman, mga sangkay, nabuking na naman po siya. Yo guys, what's up? Magandang oras po sa inyong lahat, sa lahat ng mga solid sangkay na nanunood ngayon. At eto nga po, mga sangkay, pag-uusapan po natin ngayon, itong pasabog na naman po ng ating Vice Presidente, ang Vice Presidente ng Pilipinas na hindi po busy sa pagtatrabaho. Anyway guys, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo nga po ay road to 2 million subscribers na. Ayan. Kaya naman ano pang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, eto nga mga sangkay, tingnan po natin. Si VP Sara, tahasang sinabi na handa na po siyang maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas at palitan si BBM. Aba, tugmang-tugma talaga sa mga pinaplano nila ba? Na patalsikin, i-destabilize ang ating presidente, ang Marcos administration. Pakinggan po ninyo mga sangkay. Of course. There is no question about my readiness. Aba. I presented myself to you when I was a candidate for vice president. With the understanding that I am the first in line in succession. Pinesenta ko sa inyo, tumakbo ako bilang vice president, pinesenta ko sa inyo yon, ang sarili ko, at alam ko na first in line ako sa succession. Grabe, no? First in line ako. Alam niyo, ready ako. First in line. My goodness. Alam niyo, kaya niya po ito sinasabi. Kasi ngayon, lumalabas ang ugong-ugong. May mga ugong-ugong na lumalabas, mga sangkay. Na ang militar nga po, walang tiwala kay Vice President Sara Duterte. Wala. Ilang beses po nakipag-negotiate ang mga retired generals sa mga kasundaluhan. Pero anong sabi ng mga sundalo? No. Bakit? Ayun nila kay VP Sara. Bakit tayo nila? Panoorin mo na lang yung mga video, mga sangkay, di ba? Panoorin nyo na lang kung paano nagkakalat ang ating Vice Presidente. Paano nyo pagkakatiwalaan ang isang leader na padalos-dalos sa kanyang desisyon. Padalos-dalos sa kanyang sinasabi. Kagaya po nito, mga sangkay, di ba? Hindi nag-iisip eh. Hindi siya nag-iisip. Ako, wala po akong problema kay Vice President Sara. Minsan nga, naiisip ko na, sige, BBM, baba ka na, papalit ka na ni VP Sara. Nang sa ganun, magkaalaman. Kaya nga lang, guys, Pilipinas kasi nakasalalay dito eh. Ano mangyayari sa ating bansa kapag may pumalit na hindi marunong mamuno? 'Di ba? Anong mangyayari sa ating bansa kung ang mamumuno hindi galit sa mga kurap? Hindi galit sa mga kurako, tinutropa pa. Patay tayo dyan, mga sangkay, 'di ba? Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President knowing that I am the first in line. Talagang ano siya mga sangkay. Kasi ang lumalabas sa mga chismis, itong si Ramon Ang, kung sakasakali daw matanggal si PBBM, ang pipiliin ng mga kasundaluhan ay si Ramon Ang, hindi si Vice President Sara Duterte. Why? Alam niyo nangyari dati kay Ferdinand E. Marcos? 'Di ba? Ang sabi nila, kurap si Apulacay. Delikado si Apulacay. Dapat maalis na siya sa pwesto. Nagkaroon ng People Power Rebellion. Di ba?
Ano nangyari? Sinong pumalit? Babae. Sino? Comment nyo, mga sanggay. Sinong pumalit? Ayun, si Corazon Aquino. Then what happened? The history tells us, no? What happened in the past. Anong nangyari sa nakaraang mga panahon? After Ferdinand E. Marcos, nalugmok ang Pilipinas. Hindi na paandar yung Bataan Nuclear Power Plant. Hindi na ituloy yung spillway na project na hindi sana babahain ang Metro Manila. Hindi na tuloy yung linya ng mga train na aabot sa 11, I think. Na para tayong Amerika dapat at that time. Hindi na tuloy ang magandang plano sa Pilipinas ni Ferdinand E. Marcos na nasa blueprint. Then, here we go again, guys. Walang kadala-dala. Diba? Walang kadala-dala. Mag-i-elect na naman po tayo sa isang problematic leader or problematic person. Ako guys, sabi ko wala akong problema kay VP Sara. But we are talking about the future of this country. Guys, anong mangyayari sa kinabukasan ng ating bansa? Ano yun? Magiging katulad tayo ng Bangladesh? Hindi po ito hindi po isang city ang pamumunuan. Buong Pilipinas po yan. May mga pagkakataon na kailangan ng desisyon na pinag-iisipan. Diba? Ako nga, mga sangkay, kung makikita ko lang si VP Sara na matalino talaga, yung tipong kagaya ng kanyang tatay na marunong mag-isip, iboboto ko siya mga sangkay. Kaso sa ngayon, kasi wala talaga akong makitang direksyon sa mga sinasabi niya, sa mga statement niya, paano niya ayusin ang Pilipinas. Pero kung kay Ramon Ang, mga sangkay, yun talaga. Makikita nyo naman mga sangkay yung mga kakalsadahan na nasa Metro Manila o nasa iba't ibang panig ng ating bansa. Diba? Kung papaano tumutulong itong si Ramon Ang mapaayos ang Pilipinas. Yung mga kalsada, yung skyway, diba? Mga airport. So kung akong tatanungin, yung sa 2028, ito kung maririnig man ito ni Ramon Ang, no? Isa ako sa nasa side niya by 2028. Kung siya po ay tatakbo, isa ako, mga sangkay, sa mag-i-endorso, isa po ako sa magtataas sa kanya. Kasi, guys, philanthropist, brilliant, nation builder, no? Na partner ng government. He knows how to handle, mga sangkay, itong mga ganitong klaseng situation. Kasi marami na pong presidente. Yung naging kapartner niya. Doon nakakalungkot lang, mga sangkay, kasi hindi po siya interesado sa politika. Kasi alam nga po niya na yung politics ay madumi. Kagaya ng ginagawa ni BBM ngayon, di ba? Nung ginawa ni PBBM. Nilantad ang korupsyon na dekada-dekada nang nangyayari sa ating bansa. Then ano nangyari? Binalikan siya. Siya pa ang sinisi. Saan ka nakakita ng mastermind na siya pa ang nagsiwalat? Diba? Asan ang lohika doon? Di po ba, mga sanggay? Kaya ang hirap maging presidente sa Pilipinas. Kasi nga ang sistema ng politika sa ating bansa wala sa ayos na nasa 1987 Constitution. Ito, matagal na po namin panawagan ito. Bakit hindi na lamang po tayo mag-parliamentary system? Diba? Kasi yung mga malalagong bansa like Singapore, Japan, mga bansa sa Europa, diba? Malalago sila dahil maganda po yung kanilang government system. What if ganito din po sa Pilipinas? Alam nyo, kapag parliamentary system, tapos ang pinag-uusapan na is highest position, like Prime Minister, hindi po papasok si VP Sara. Kasi nga po, pang mga matatalino talaga yon. Pang mga magagaling. Kasi pag hindi ka magaling, alis ka dyan. Tapos hindi po pwede doon yung sikat ka. Okay yun kung sikat ka,
Sikat ka na, matalino ka pa. Pwede yun. Di ba? Pero yun na nga mga sangkay. Si VP Sara dito hindi po talaga siya nag-iingat. Pwede naman niyang sabihin, paano ba yung lusot dyan? Kasi, mapaghahalataan na may mga pinaplano silang masama kay PBBM kung sasabihin niya. Kagaya nito, sinagot niya ng diretsahan. Ito mga sangkay, sinagot niya ng diretsahan. Handa umanong pumalit si VP Sara kay PBBM. Diretsa niyang sinagot ng ganyan. So, paano yan? Diba? Paano yan? Di nabisto na may mga pinaplano nga sila kay PBBM dahil dyan. May gulay. So, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Ako yung advice ko kay VP Sara, no? Ako, I have no problem with the Vice President. I voted her, no? Ang akin lang, halimbawa, kung seryoso talaga siya sa pagka-presidente, ipakita niya na matalino siya. Yung tipong brilliant siya sumagot. Kasi, pag presidente ka, hindi ka po pwedeng anga-anga. At saka, ang ano dyan, dapat hindi siya padalos-dalos, hindi po siya nagsasalita once na galit siya, once na malungkot siya. Kailangan magsalita siya nang naaayon siya sa kung ano ang, stable. Walang iniisip na malungkot ako kaya sasabihin ko to, na galit ako kaya sasabihin ko to. Kasi ganun si BBM, 'di ba? Kahit ngayong kanyang tatay, ganun din eh. Nung medyo tumanda lang si former President Rodrigo Duterte, medyo naging emotional. So, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Ako, ano po ay magpapaalam, mag-ingat pong lahat. God bless everyone.